Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another video reaction video. This time we're gonna talk about Mandabali versus Jonas Sunugan sa Kumu 2.0. I-like mo natin yan guys, at shoutout nga pala kay Looney. At ito nga pala ay requested ni John's Hamkasten. Sabi niya, Jonas versus Mandabaliw naman, Lods. Sure, sasakit sa inyo sa kakatawa. Kaya nandito tayo, natatawa na ako sa comment pa lang, natatawa na ako. Ganun pa man guys, kung bago lang kayo ulit sa reaction video natin, maraming salamat sa mga nandito pa nakaantabay, nakasuportan, nakaabang, at hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Ganun pa man, this coming Saturday, meron akong show, parang live band lang naman yun parang show band, parang karaoke na rin. Ganun pa man guys, maraming salamat. Kung bago ka lang ulit, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin sa description ng yung personal na channel ko. Check niyo lang, meron ako mga kanta doon, mga rap. Kung gusto niyo umarinig manggulo. Ganun man guys, hindi ko naatake mga paborito ninyong artist guys. Please mag-enjoy lang kayo. Kung may masabi man akong hindi maganda at masama para sa damdamin ninyo, pues sabaan ninyo yung pasensya ninyo. Patnubay ng magulang ang kailangan, at ganun pa man, lahat karamihan ng mga sinasabi ko dito hindi opinion, di rin pananaw, tumatakbo lang sa isip ko. Okay, ganun ba man, bigay ko lang yung pedigree ko bago tayo mag-start. Music producer in California, manood yung engineer at the same time, master therapist, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo Mandabali versus Jonas Sunugan sa Kumu. Tapusin ninyo yung video. Let's get to it. Let's go. And right now we have Mandabaliw versus Jonas. Everybody say yeah! I ain't wasting no time. Manda, call it in here. Heads or tails? Tails. Who goes first? Jonas won the coin toss. It's a Mandabaliw action. It's a Mandabaliw. Sa kaliwa, sa kanan, yung mata mo. Una kong mapagmasdan, men. Anyway, Mandabaliw once again. Araw na naman ng sunugan. Wala ba tayo diyang palakpakan? Tawag doon, slang rhyme. Hindi slang rhyme yun, tawag dun accent rhyme. Kasi yung accent, kasi yung tono kung paano ka nagsasalita. Baga sa mga Brits, diba? Hello mate, mga ganun. Accent ang tawag dun. Yung slang naman, yung paggamit sa ibang words para sa ibang definition. For example, ang usually na ginagamit dito pag umaga, di ba? Hey, good morning, how you doing? O kaya pag sinasabi naman nila na, hey, how are you, di ba? Yun yung pinaka-formal. Yung informal naman, yung sabi nila na, hey, what's cracking, Holmes? Mga ganun. What's cracking? What's cracky-dacking? Yung mga ganun. Yun yung tinatawag na slang kasi gumagamit sila ng ibang words para dun sa definition na yun. Tuloy natin, guys. Hoy, duling. Ang ina nito. Natatakot ka ba sa akin? Ba't di ka makatingin? Pero effective pa rin na kasi nakakatawa kasi yung ginawa ni Mandabaliw. Pero kahit hindi man ganoon ka formal o diretso yung sinasabi yung informasyon, dahil nakakatawa yung pagkaka-deliver, nakakatawa. Tuloy natin. Slang rhyme. Hoy, duling. Ang ina nito. Natatakot ka ba sa akin? Ba't di ka makatingin ng diretso? Huwag kang pa-importante. Halaga mo lang sa akin ay piso. Ikaw lang yung kilala kong rapper na kayang dumura ng mga kataga kasama ang pustiso. Saka diba, sa battle niyo ni Lip Pram, sabi mo, loyal flip-top lang kasi tayo. Uy, ba't ka nandito? Pagtapos kong patayin yung Serdeo at Tito, binigay sa akin, mistiso na sakitin. Ikaw lang yung kilala kong rapper na umiispit ng mga barang pag kumagat ay may diin kasi may kasamang ngipin. Kasi dati, yung pustiso niya nalaglag. Hindi na uubra Polytech dyan. Alam mo ano mas better? Dapat dyan, ini-stapler. Pag di pa rin dumikit, eto gagana to pangako. Kalsuhan mo na ng pako. May kapansanan ka na nang mamata ka pa. Ang sama mong tumingin, wag mo akong dulingin. Si Smaglas, sa pabilisan kaya niyang daigin kasi si Jonas kayang mag-double time yung paningin. Porket marami ka ng tagahanga at yung bulsa ay mataba. Ikaw yung tipong kahit walang ginagawa, ang sarap mong hilain pababa. Kasi sikat na si Jonas, kilala na ng buong mundo. Madalas pag bumibili ka sa ukay, bigla na lang may kakalabit sa'yo, tas magtatanong, Kuya, magkano to? Sa mga ulol dito, ako'y
iyong ibahin sa iyo, wag ihambing. Kamukha mo yung kumanta ng Ninang Meng. Putang ina na naman. Gago talaga si Ninang Meng na yun. Sikat din yun guys sa TikTok ha. Putang ina talaga. Tulad ni Mandaliw. Last mo na yan. Nakakatuwa itsura mo, parang tomboy na buntes. Sa sobrang liit mo, mukha kang matangkad na kinumpres. Ba't binaba? Ba't binaba? Putang ina talaga naman. Tanggalin nyo na nga yun sa ano guys, sa Kumu. Putang ina na si Mandaliw. Na-stress ako. Tuloy natin. Aboy niyo yung eksena. Nasaan na ang art ng battle? You're such a disgrace. Rap battle nyo ni Sir Deo, ginawa niyong Miss Gay. Tsura mo doon. Mukha kang baklang pupunta ng gig tapos nakalimutan yung wig. Panoorin niyo yung replay. Mukha kayong marites na mapanghe na di pa naligo ng 3 days, sarap niyong batuhin ng disc brake. Sana isang araw yung pustiso mo ma-misplace. Yung tipong kailangan mo yun kasi ang ulam na niluto ng nanay mo, chicharon. Tapos nakita mo sa isang tabi kung saan mo kasi iniiwan. Tapos sinuot mo agad, hindi mo nahinipan. Tapos nagtatakot ba't parang di sakto. Nagkapalit pala kayo ng pustiso ni Lecram. Pero sa kanya, okay lang. Sanay naman silang magbigayan paminsan-minsan. Share ng pwedeng i-spit, nagpapalitan ng laway yung magpipinsan. Putang ina ka. Papalagan kita kahit taga-flip-top ka pa, be ready. Unang punta mo dito, kala mo may birthday party, naghanap ka ng spaghetti. Ako nga pala si Manda B. Nasa katahimikan ay bumulabog. Wala man akong dalang T-Rex, pero marami ako ditong dalang pasabog. I don't care if you gonna hate. Gusto ko lang i-share sa'yo ang aking mga rate. Wait, buti na lang meron daw MP lights, Sunmig lights, saka Marlboro lights. Di na ako magtataka. Mga lights pala ang gusto, kaya pala magaan ang mga bara niyang dinadala. Ganda ng ending ni Manda Baliw ah. Ganda rin. May mga MP lights. Kaya pa. Lights kasi magaan, liwanag, magaan din. May lights, may heavy to rin. Galing ah! Ang galing mag-rap ng inaanak ko ah! May laban pa ako. Bago ako mag-umpisa, shoutout muna sa aking baby. Baby Kylie, tsaka sa misis ko, kay Lodi din Dumala. Tsaka sa pinakamabait kong inaanak, kay Bosyo Rodjan Bagtila. Maraming salamat. Sabi niya, bumaba pa raw ako dito. Eh nagsabi na raw ako sa flip top, anak ka ng puta. Nagre-reklamo ka, bakit? Ikaw ba si Buddha? Tanginan to, si Luni nga kinuha ako. Ikaw tong janitor lang dito, panay ka reklamo? Sa kaliwa, sa kanan, sa likod at sa harapan, bago ako mag-umpisa, paalisin nyo yan. Ano to, idol? Set up? Sabi mo, si Abra kalabang ko nung huli tayo nag-usap? Pero wala. Nandiyan na yan. Tanggapin na lang kahit wrong MC. Pahihirapan ko na lang to na parang judging ni Ron Henley. Siya nga pala si Manda, na nanggaling pa ng Rizal. Isa sa pinakamahusay, magbenta ng pandesal. Ganto pala itsura na ito ni Ulol. Mukhang 5'6" na dagul. Ganto magiging resulta pag manirisin nyo, Jakul. Alam mo kung ba't mukha kang unano, pre? Sa forma mo din kasi. Minsan yung damit mo parang tarpuling malaki. Tapos yung suot mong pambaba, ang gulo sa binte. Di mo malaman kung short na mahaba o pantalong maikli. Tapos sasabihin mo kay Master Fit na mukha siyang matanda. Eh ikaw nga tong formahang 90s.
Ang laki ng damit tapos naka-elephant chassis. Ang laki ng damit tapos naka-elephant chassis. Tapos tingnan nyo pa yung balat. Kutis chocolate. Kakakapi mo yan ng tanghaling tapat ng kopi ko black. Sobrang itim mo tol. Di ka kaya ng eskinol. Para pumuti, kailangan mo espasol. Kung makalait ng itsura, akala mo to kung sino. Tanga, kasama ka pa rin sa tribo kahit wala kang balahibo. Oo. Ngayon, tao ka pa. Natatawa si Manda Baliw pinipigilan niya. Natatawa si Manda Baliw pinipigilan niya. Tingnan mo mukha niya. Kailangan mag-concentrate ako doon. Natatawa. Kago talaga ito si Manda Baliw. Matatawag ka pang MC. Pero mamaya magbabago ka mga bandang 12:30. Sinabihan mo bang si Mastafit na mukhang tricycle driver na hindi pa gumagarahe? Ikaw nga, mukha kang driver ng truck na sumisitset pag nakakakita ng babae. Pero maiba. Sabi nila, puro ginto raw nasa underground. Sa sinabi nyo, wala akong angal. Ang pinagtataka ko lang kay Looney, ba't kumuha siya ng bakal? Hoy, hindi ka ginto. Filingero, wag ka nga. Hindi ka nahukay ng minero, ikay napulot sa baha. Kung meron talagang ginto na makukuha sa baba, yun ay si Antonio Batan, si Karisma, at saka si Tulala. Eto, ayun, mga mauhusay. Talagang pwede, pandikdikan. Eto, wala tong buhay. Pwede to, pansuntukan. Kaya, pwede ka, pansuntukan. Kasi napaka-basic mong kalaban. Basic yung galawan. Sobrang basic, kahit basicin ko to, mahihirapan. Oo, masakit ang totoo, Manda. Pero kailangan mong malaman na sa battle rap, marami ka pang dapat na malaman. Ay, hindi. Kala mo tapos na? Hindi pa min. Sige, rounds muna. Pakikinggan ka namin. Pero mamayang round 2, pag-uusapan natin yung mga linyang ninakaw mo sa akin. Okay. Nakuha ni Manda Baliw yung personal sa tingin ko. Dahil sa tingin ko, hindi siya nag-choke. Nabully si Jonah sa bandang dulo kasi meron siyang hinihintay na hype doon sa linya niya. Kaya hindi siya naging malinis eh. Kung nakuha niya lang yung hype na para doon sa huli niyang linya, makakapag-continue siya. Kaso parang na-stun siya doon na parang wala siyang nakuhang tawag dito, reaction. Parang shit, yung parang mga linya niya na-convince yung sarili niya na parang walang effect yung ano niya. Pero okay naman yung unang first part eh. Kaya lang, nakuha lang ni Manda Baliw sa linis ng performance siguro. Tuloy natin. Kasi almost pareho sila ng estilo eh. Mas maganda lang yung ginawa ni Manda Baliw kasi nakadagdag yung props niya dahil nagkaroon ng visual. Baga mas handa tingnan yung ginawa niya. Tuloy natin. Ang ina mo. Sa kang gago. Wala ka namang talino, anong nanakawin ko sa'yo? Sige na. Ikaw na yung pisoy. Ako na yung mukhang niga. Pero alam mo ba, advantage ko, pag nagpunta ako ng Africa, welcome ako doon at ituturing nila akong tunay na kapamilya. Wakanda forever. Kamali ka nang napiling Kasuelo. Imbis na preno, dumiretso. Mas kabado ka pa sa nahuling magnanakaw na hinahabol ng 10 kalbong tanod na kamukha ni Sardeo. Yang lahi mo, puno ng misteryo. Yung nanay at tatay mo, ginawa ka sa simenteryo. Squatter! Lumaki ka sa estero. Mumunguya to ng binistay, tas nag-uulam kayo ng simento. Kaya malakas ang katawan, hindi tinatablan ng sakit kasi yung kumot nyo, yero. Laging bagsak ang Kumot niya yung tayo. Gagat si Manda Baliw. Tuloy natin. kasi yung kumot nyo, yero. Laging bagsak ang grado. Sa school, di mo pa naranasan graduate. Sa tuwing nagpupush ka lang naman, nakakaranas ng high grade. Nasanay kang ulam lagi ay tuyo, kaya utak mo dehydrate.
Sisihin mo nanay mo, pinalaki ka sa Skyflakes. Pare, parang nakita na kita dati. Ikaw nga yun. Yung manliligaw ni ate. Na pinasted kasi imbis na bulaklak at tsokolate, ang binigay mo kalapate. Yo! Mahilig ka daw sa exotic chicks na yung katawan pang Spartan. Trip nitong ligawan, mga single mom na cesarean. Yung di ba yung mga tipo mo? Yung ang haba ng tahi sa puson, lagpas pusod, kala mo inimbalsa mo. At ipapakilala mo sa mama mo. He! Mukha kang kantoterong virgin. Pag may chick sa inuman, ang nilalagay mong juice sa gin vetchin. Nagpapakasakali kang may madali sa ending. Malibog ka pa sa OFW na walang iyot na 5 taon ng stay-in. Lahat gagawin para lang ma-raid yung binubola-bola niyang binibini, siya'y walang pinipili. Talo-talo kahit babaeng may goiter, lalagyan niya ng chikinini. Ay, naman naman. Ay, ako. Tuloy nga natin, guys. Ay, ako. Tuloy natin. Nakadiri! Yung asawa mong puro pa sexy sa FB, ang dumi ng pusod. Nung aking zoom in yung pic, bitch, may buha-buhangin. Search ka, nakakuha ka ng babaeng yayamanin, ang dami niya palang lupain. Nung una, akala ko may sugat siya kasi parang binudburan ng amok si Celine. Nung last semis, may kumuha ng lighter ko. Cricket, kulay brown. Luxuria, ikaw yung huling humiram. Ang tigas mo talaga, wala kang kaba. May pa-take out ka na ng pizza, may lighter ka ba? Yo! Pag ang baliw ng trip pare ko, hindi makatao. Papasok ako sa kusina nyo. Tatay ako sa plato. Tapos ilalagay ko sa freezer nyo. Itatabi ko sa mga yelo. Tatapatan ko ng electric pan yung ulam nyong papaitan para magsebo. Pag sinumpong ako ng pagka-weirdo, di ko na makontrol yung kamay ko. Kukuha ako ng kutsara, tas papapakin ko yung tinago mong Milo. Para paggising mo sa umaga, ikaw ay mapikon. Magtatambak ako ng hugasin, tas itatago ko yung sabon. The man we love is here! Na inyong bagong happy pill. Unang salang dito, agad naging paborito, yun ang di mo nagawa sa buong mong battle career. Yeah! That's true, that's true. Classic, 1, 2, 1, 2. Makaluma man, kinakagat pa rin ng masa, mala Andrew. Pasensya na sa mga namulat sa estilong brand new. Di na mahalaga kung hindi bago, mahalaga mataas ang replay value. Ang ganda ng ending ni Manda Baliw palagi. Big props dun. Napakahusay. Sulit palagi. Yung content niya napakasulit. Hindi, even though, sulit, napakahusay na pagkakagawa ni Manda Baliw. Well thought. Kailangan niya lang siguro magkaroon ng more critical na bara. Other than that, solid na 4 stars yung mga binibitawan niya. Kailangan niya lang na mas maduming atake. Kasi yung mga atake niya, jokes eh. So parang hindi pa siya below the belt eh. Pero once na maging below the belt to, magsulat-sulat ka na, sinya. Manda, anong pinagsasasabi mo? Bakit ko liligawan ate mo, kalbo? Kadiri ang puta kung ano-ano lumalabas sa bibig. Hoy, hindi ko nilagyan ng chikinini yung nanay mong may goiter sa leeg. Gago ang puta. Ang tama eh. Papasok ka sa bahay namin, wala ka namang kaming rep. Tanginang to, tungit. Bakit ka nag-uulam ng cream self? Eto na. Sabi niya sa labay na kay Rafian, matagal na akong lumabas sa TV na parang si The Grudge. The Grudge? Lakas nun, Brad! Kaya niyo ba to mga bagay na ginagawa ko? Lumalabas sa TV na parang si The Grudge. The Grudge? Ang lakas. Natawa si Manda Baliw. Naparin si Manda Baliw doon.
Kasi dapat sa dako yun eh. The Ring. Kaya lang nilagay yun, The Grudge. Uy, Ang trip mo, nakakatakot, Diyos ko. Bigla kang nagre-reference ng hindi mo kilalang multo. Nanonood ka ba Hindi mo kaya umunod sa puta na. Tamaan si Jonas doon. Ay, si Manda Baluto tuloy. ng horror sa sinihan? Eh, ubod ka ng duwag. Bumibili pa lang ng popcorn yung tropa niya, nakaganto na siya agad. Tapos sasabihin mo sa amin, ikaw ay original na gangsta? Eh, kwento sa akin yung Luxuria, patungan ka lang ng plancha. Hoy, Manda, wag kang gagangsta-gangsta. Hindi mo ako matatakot gaya ng sinabi mo kahit marami kayo sa Wakanda. Kumakaasta, kala mo talaga nakapatay na siya ng tao? Eh, mga record mo sa barangay, puros pananangay ng aso. Oo, walang yatong hayop. Lalo pag wala silang uulamin. Hanap silang tutang ligaw, tapos isasatong niya sa sinain. Wala nang rekarikado. Lalo pagkapos, bubudburan lang ng langkasin, tapos teteroan ng talbos. At least hindi ka kabayan lalaki. Nakaka-proud ka. Pag nakakuha to ng isang aso, matik, boodle fight na. Pero maiba. Eto na, tangina. Yung linyang ninakaw niya. Noong 2015, may battle kami ni Nico Robles sa Pulo. At may linya ako dun na, wala kang baong gobas. Ang baong mo lang sa bulsa mo, sopas. Noong 2021, laban niya kay Nopa G sa FRBL. Sabi niya, palagi kang gobas. Ikaw lang ang rapper na nagbubulsa ng sopas. Ano? Coincidence ba, men? Itatanggi mo pa rin na yung gobas, tinugma mo sa sopas at yung sopas sa bulsa rin? Eto pa, isa. Sabi niya, ay noong 2015, meron akong kanta. Ang title ay Kit Masa. May linya ako dun na, oo, masakit. Parang tusok lang ng karayom. Pero yung karayom, kasing laki ng payong. Laban niya kay Blaser. Noong 2021, may linya siya dun na, oo, ako ay tattoo artist. Tatutuan kita ng may discount. Ako ay isang ayon. Pero gagamitin kong karayom, kasing laki ng payong. Damn! Puki ng ina! Nahuli ko si tanga. Magnanakaw ka na lang ng linya doon pa sa ginawa kong kanta. Woo! Gago na buko. Ganto pala pakiramdam kapag kalabang ko, tamod ko. Oo, Wow. real talk. Sakto si Manda Baluto dun, man. Kasi gumamit siya ng reference. Even though hindi naman masama yung paggamit ng ganong klase ng reference dahil magkatunog naman at maganda yung lathala ng words na yun. Pero magandang paggamit yun ni Jonas para ipako sa Cruz si Manda Baliw. Ang galing na pagkagawa doon. Big props doon. Napakahusay. Kala mo, tapos na? Ito pa, isa. Sabi niya, laban niya kay Sinay. Pangarap niya makapagtapos ng pag-aaral. Nung nakapagtapos na siya ng pag-aaral, wala na siyang pangarap. Lakas! Barang gems! Ang solid ng pagkakagawa ni Ryan Rems! Oo, jokes yun ni Ryan Rems sa Showtime, tapos ginamit mo sa battle. Grabe naman si Kuya Manda, solid pagka-hustler. Tapos sasabihin mo sa amin, ikaw ay butler na one-liner. Ulultang ina mo, baka rapper na line biter. Real talk. Ha? Kala mo makakalusot ka? Ikaw ay rapper na one-liner. Kailangan hinihingal ako sa gulong eh. Nag-choke si Jonas, sayang. Yeah. Kasi nakita niya na hindi yan yung lines niya eh. Puro jokes lang siya pero gumamit talaga siya ng personals. Tapos nag-guilty siya siguro sa ginawa niya. Huwag niyo kalimutan guys mag-subscribe ha. Subscribe na kayo para makadami tayo. Na guilty si Jonas. Tapos mabait na tao siguro si Jonas. Kasi pag mga ganun mga linya, mga magagaling na artist, nakapokus lang sila eh. Pero mukhang hindi, na-guilty si Jonas. Parang ayaw niya magsalita ng ganung klase. At pakiramdam niya medyo na ano yung mga tao sa sinabi niya. Which is totoo kasi may pagka-personal down below the belt din kasi yun. Yun yung mga tipo ng mga personals na ang hirap ang hirap i-rebat
'Di ba? Kasi may proof, pwedeng i-research, 'di ba? Tuloy natin. Rapper na one-liner. Kaya, ngayon na lang ulit ako bumatil kasi panay ako alaga ng anak. Kaya, judging, hindi naman kayo ano, di ba? Well, Hindi naman kayo ano, di ba? Kaya, judging, hindi naman kayo ano, di ba? promo lang ba to? Pag alam ko kasi pag kumusunugan, walang judging eh. Nakita ko ilang beses ko nang napanood eh. Yung laban nila Luxordia, tsaka yung mga ano, lagay na lang ganun. Tuloy natin. Ikaw ay rapper na one-liner. Oo, nalaglagan ako ng pustiso, tumiyo, napaos, lahat ng kahihiyan, nagawa ko na sa liga. Pero ni minsan di ko naisip magnakaw ng linya. Eto na ba yung joker nyo sa sunugan? Nakakatawa naman. Ang laki ng katawan, tapos kawatan. Oo, sa galawan mong ganyan, makakarma ka, totoo. Di na ako magtataka isang araw madislocate bayag mo. Ang rapper naman gagancho, yung kakupalan mo lubos. Sumakit lang yung ngipin, nagparap-purakos. Yung mukha ka kasing pera, yung sakit mo malala na. Akala niya yung goldfish na sasanla sa Cebuana. Lahat gagawin mo, basta makapagdroga, pinipilit mong mag-walk yung nananahimik ng lola. Ano? Si Keram, tsaka si Sinay, tinarantado mo pre? Pwes, ibahin mo ngayon ang kaharap mong komedyante. Kaya kong magseryoso, magpatawa, manalbahe. Sa akin, kakain ka ng Pampers tsaka tae. Sayang yun. Siguro bibigay ko pa rin kay Manda Balew yung second round kasi mas malinis. Pero kung di nag-choke doon si Jonas, eh kung ano lang naman to, promo lang, siguro nakuha ni Jonas. Yung ano, kung walang, kung di natin i-credits yung mga choke niya. Pero ang laking bagay ng choke na yun talaga eh. Yung part na yun, nakasira talaga ng momentum ni Jonas. Kaya nakuha na sa landslide na to, 1 and 2 rounds nabigay ko na kay Manda Balew. But other than that, I mean, maganda yung pinakita na Jonas. Sa kanya dapat yung second round. Alam niya naman yun, kung di lang siya nag-choke, sa kanya yung second round. Tuloy natin. Yung utak mo, kulang sa tasa. Kung paninita lang naman ng mga past battles ko yung gagawin mo, kung may judges to, hindi ka papasa. Ang sarap mong iuntog sa aking muscle. Paano ako kukuha ng linya sa'yo? Sa totoo lang, hindi naman ako madalas manood ng battle. Tangina mo ka! Nag-joke talaga! Siya lang ay nagre-reason. Eh sa sobrang lawak ng rap battle, tangina yung mga pagkakapareho, nangyayari talaga yon. Diba? Galit na ako! Bars din yun na kasi sa totoo lang sa dami talaga ng rap battle may mga words kasi limitado lang talaga yung words na pwede mong gamitin eh. At limitado lang rin talaga yung words na pwede mong itugma sa isang words eh. 'Di ba? Kaya maraming mga artist katulad ni Eminem na gumagamit ng ibang way para magtugma ng ibang klase ng words para makita na may science doon at hindi nalilimitahan yung pagtugma. Paano mo itutugma yung isang bagay na to sa hindi naman katugma-tugma ng words. Pero dahil yung mga syllables na yun ay nakakadagdag din ng yung mga syllables kasi pag sinabing syllables sa isang words may sapat na tunog bawat letra. Katulad ng su, nu, gan. Tawag doon syllables. May 3 syllables doon. So, sa isang word na sunugan, merong 3 syllables. So, hahanapan mo yun. Minsan yung isang tao kung gumagamit ng tugma na baragan, tapos sunugan. Pero pag yung baragan at sunugan, pag hindi mo gagamitin yung sunugan bilang isang tugma, hahanap ka pa. Para lang hindi magmukhang, the same. Parang ganun. Kasi nga, limitado lang yung kayang itugma sa baragan. Yung mga words lang na merong sunugan, kuyugan, durugan, mga ganun lang, diba? Pero pag may talino ka na katulad ng ginagawa ng Eminem, kahit sa syllables, pwede mo na siyang maitugma eh. Basta maayos yung pagkakagawa. Patuloy natin. Para kang tatay ko! Sa ML!
Ayaw kang kakampi ng mga friends mo kasi ikaw ay bantanga. Hindi makatama ng skill. Ay, banlag pala. Wala nang next game sa'yo kasi ban ka na, lag ka pa. Kasi yung mata mo, hindi magkatugma, tropa. Pag tumingin ka ng diretso, yung isang mata umiislang, kremang pota. Kaya lagi kang pinapagalitan ng teacher mo kasi napagkakamala ka ng ngopya. Bata ka pa lang, pangarap mo na maging sniper. Kaso, nung nag-apply ka, hindi ka pumasa kasi yung isang mata mo may sariling crosshair. Ang yabang mo na, porkit CWD ka, feeling mo, VIP ka. Feel na feel mong priority ka kasi sa Mercury Drug, hindi ka na pumipila. Ikaw yung nahuling lumabas sa CR kanina. Sa sobra mong kaba, nakalimutan mong i-flash yung tae mong may kasamang tali ng longganisa. Bago lang dito, partida. Sa YouTube, million views, pati sa TikTok, parts. Bawat rounds ko, tumatatak parang pimple marks. Sa akin laglag, lamog itong bayabas sa mga naumay sa bars. Ako ang panghimagas para halo-halo na puno ng gatas na may ube at sorbetes sa taas para mas maangas. Wow! Bago na naman yung asawa. Dati, yo, bago na naman yung asawa. Kasi dati, pagtingin mo hindi pantay. Kaya ka papalit-palit ng asawa kasi sa unang tingin mo pa lang kayo na ay naghihiwalay. Ikay, sira ulong itay. Real talk lang to, promise. July 22. Nanganganak yung asawa mo, mas inuna mong puntahan yung guesting mo sa Padis. Sa battle, ayaw mong may pamilyang nadadamay. Pero sa bahay, pinagpapraktisan yung tatay. Bigla mong minumura yung mahal mong magulang lalo na pag hindi masarap yung ulam. Huwag mo akong yabangan, Repa. Sa personal, wala ka namang kwenta. Pagdating sa battle, sobrang tapang, tila walang kaba. Pag uwi sa bahay, hindi naman naglalaba. Pagdating sa battle, kala mo kung sinong ang bangis. Pag uwi sa bahay, hindi naman nagwawalis. Pag nakadroga, bigla na lang nagiging technician. Nananahimik yung electric pan, bubuksan. Yung anino niya, sinusundan. Kung minsan, sarili niyang puwet sa salamin, pinagsasalsalan. Uupo sa hagdan, tas magpipigil ng tae. Titira ng tres. Tapos tatambay sa tabi, mag-aabang ng taho, alas 3 ng gabi. Jonas, wag kami. Halata ka na kasi na dito sa sunugan, sumisipsip. Lumitaw ang yung pagkauhaw, porkit dito maganda bigayan, dito pa ngayon sumisipsip. Hindi matatanggi na sa flip top, nasakop nyo yun ng kay Bilis. Pero alam ko na iba rin ang pakay nito. At alam ko na meron din kayong magpipinsan kayo, meron din kayong ibang interes. Gusto nyong isali si Looney sa 3GS. Jonas, mamatay ka na, gago ka. Promo, tang ina mo, talo ka. Ito? Gusto nyong isali si Looney sa 3GS. Jonas, mamatay ka na, gago ka. Promo, tang ina mo, talo ka. Promo pa lang nga to. Kasi alam ko na yun, pag start promo palagi. Hindi ako nakakita ng yung laban ni promo. Blacksmith promo. Puro promo pag sa Kumu lang. Tuloy natin. Landslide na yun guys. 1 and 2 Manda Baliw. Ano yun? Lahat ng bara mo, na-flex mo naman. Kinki na ka, kung gano'n na sasabihin mo, sana tirex mo na lang. Sinusundan ko daw yung anino ko. Nagagalit ka ba? Tang ina mo, minamatsagan lang kita. Sinabihan mo ba yung asawa ko madumi yung pusod? Bakit hindi mo pagsabihan yung asawa mong yung tenga may uod? Sino mas kadiri? Bago ang puta. Pero galit na galit, ang pekte dun sa nakakaw na linya. Ganyan mo nahuli sa barangay. Sakit no? Alam mo, hindi mo ako makakalaban sa hinaharap. Dun sa lakaw na linya. Nagagalit ka ba? Tang ina mo, minamatsagan lang kita. Sinabihan mo ba yung asawa
asawa ko, madumi yung pusod. Bakit hindi mo pagsabihan yung asawa mong yung tenga may uod? Sino mas kadiri? Bago ang puta. Pero galit na galit, ang pekte, dun sa lakaw na linya. Ganyan yung mga nahuhuli sa barangay. Sakit no? Alam mo, hindi mo ako makakalaban sa hinaharap. Lods mo. Sino mo to? Okay lang naman tol, magnakaw ka ng linya. Okay. Sa akin wala naman. Ang problema, nakalaban mo ako man. Nakakatawa ko yung mga jokes niyan. Ha? Sa bahay, hindi nagwawalis. Ikaw nga, hindi ka nagagamot ng galis. Oh. Tangina mo ka, ha? Yo! Gusto nyo bang sampulan ko to si Manda ng isang mahabang multi? Pwes Apo, Abra, Luni, kayo'y makinig ng mabuti, game? Yo! Multi... Haba, no? Di ba tattoo artist ka? Pero ubod ng palpak. May nagpatattoo sa kanya ng abstract, tinatuan niya ng abs at saka track. tapos sobrang kupal, sobrang mahal maningil, grabe mang gipit. Dahilan niya, mahal na raw kasi ngayon yung tinta ng puset. Kaya tingnan mo yung mga tattoo mo. Parang permanent na libag. Yung mga design pa, putang ina, kala mo dinrawing ng bulan. Ako? Hindi ako tattoo artist. Pero kaya kitang burdahan ng malinis. Mabilisan lang tol, gagamitin ko sa'yo, heat press. Kaya ang mapapayo ko sa'yo, Manda, umigil ka na sa pagtatato. Total, maganda naman yung vocals mo, bumalik ka sa pagtataho. Hindi ka mananalo sa tribal. Kahit sumali ka ng dut-dutan. Magaling ka sa taho, di ba? Yun, professional ka sa sandukan. Pero congrats. Yung laban nyo ni Deo, 1 million views na. Ang saya-saya. Kaso parang lecture lang ng estudyante, teacher lang nagdala. Kaya magpasalamat ka kay Deo. Kasi nakilala ka ng madla. Nagmukha kang binatilyong walang-wala, ikay napakapit sa bakla. Oo, nagbakla-baklaan ako. Tama ka naman dun. Alam mo kung ba't ko ginawa yun? Para ipamukha sa lahat ng joker na ang kulit ko sa battle ay walang limitasyon. Kaya sa battle natin na tumanda, hindi mo ako magagago. Ipapamukha ko sa'yo na iba yung patapon sa pambato. Ha? Tapos gusto mo pang kalaban si Saito? Tangina, gustong manukit ng alamat. Tol, kahit gaano ka pa kabigat, tutugmaan ka lang ng burat. Hindi ka nanalo doon. Kahit magdamag ka pang magsulat, kaya kang talunin nun kahit uminilang ng palakpak. Oo, hindi ka uubra doon. Baka umiyak ka pa dyan. Pag binitawan ka nun ng mga katagang pagmamahal, respeto sa kulturang pinagmulan. Anong pakiramdam, Manda? Woo! Ganito pala, no? Ang saya-saya maggago. Luni, pasensya ka na kung wala ka, pero maraming salamat sa pag-imbita. Napakasaya ni Manda kasi sila mag-asawa, may pambingo na. Sa tingin ko nakuha ni Jonas yung third round kasi mas effective yung personals niya. Mas maganda yung pagka-clown niya, paggamit niya ng effective na linya. Pero dahil nakuha na ni Manda Bala yung first and second round, dapat yung second round kay Jonas obvious sana yun Kaso, pangit naman kung papanalo natin may choke siya na napakahaba. Ganun pa man, nakuha ni Manda Bala. Pero ano lang naman daw to promo so ayos lang yan, walang problema dun. So, almost wala rin naman palang ano yun. Pares lang tayo nag-enjoy. Ganun pa man guys, bibigyan ko yung laban na to ng siguro 9. Kasi hindi nag-choke si Jonas Hindi ako sanay na nag-choke si Jonas ng ganun.
dapat kailangan niya buo yung loob niya paglalaban siya. Minsan kasi nagigilty siya sa mga sinasabi niya siguro. Huwag siya sana mag-guilty kasi ano lang naman, laban lang naman yun eh. Na, minsan kasi na stand tayo sa sarili natin sinasabi. Especially pag hindi tayo nakakuha ng crowd reaction. So parang ang lumalabas, walang nag-a-agree sa kung ano yung sinasabi natin. At nagigilty tayo doon kasi walang nag-agree, ibig sabihin yung sinabi ko walang katotohanan. Parang nagisa tayo sa sarili natin mantika. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nagustuhan niyo guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at nakakatuwa yung laban na to at i-recommend ko to sa ibang tao at nakakawala ng stress. Ganun pa man, maraming salamat guys, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo sa pamilya niyo, mga kaibigan yung mga tao na paligid sa inyo at magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google po, ingat kayo lahat yan. Peace out. Kita-kita tayo sa susunod na video.